Unusual umano o hindi pangkaraniwan ang higit na kalahating bilyong pisong winidraw ng tanggapan po ni Vice President Sara Duterte ayon sa mga bagong testigo po sa impeachment trial kahapon. Ayon sa retirado pong branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard na si Violeta Constantino, 500 million pesos po raw na cash ang winidraw ng OVP. Hinati po ito mga kapatid ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa 4 na cheque na tig 125 million pesos. Nangyari po raw yan mula December 2022 hanggang July ng 2023. Ayon po sa dating manager ng bangko, unusual at first time daw itong nangyari. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction? Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Hindi ito suspicious. Yan po ang tinig ni na former Land Bank Branch Manager Violeta Constantino at mga senator judges na sina Risa Ontiveros, Alan Peter Cayetano at Bam Aquino. Kaugnay po nito ay ipinuntuho naman ng prosekusyon na tumutugma ang salaysay ni Constantino sa sinasabi noon ni Ramil Madriaga na nagpakilalang umano'y bagman ni VP Sara. Kung babalikan po ang impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Abril, sinabi po ni Madriaga na inutusan siya ni VP Sara noong pong Disyembre 20, 2022 na ipamahagi daw ang 125 million pesos na confidential fund. Ito raw po'y na-dispose niya na nakalagay sa 4 na dark bags nang wala pang isang araw. Samantala pa rin, iniharap din po ng prosekusyon ang isa pang testigo na si Nenita Campuzano. Dati siyang manager naman ng Land Bank DepEd Division noong pong 2022 hanggang 2024. Nag-encash din daw po si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ng kabuuang halaga na 112 million pesos. Hinati rin po ito sa 3 cheque na tig 37.5 million pesos noong pong Pebrero hanggang July ng 2023 kung kailan DepEd Secretary pa si VP Sara. Unusual din daw po ito para kay Campuzano pero hindi naman daw ito suspicious o kahina-hinala. Unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? For DepEd, sir? Yes. For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang. 10 million cash. Yes, sir. Okay, so yung 37 is almost 4 times more than the usual. Yes, sir. Yan po ang tinig ni na former Land Bank Branch Manager Nenita Campuzano at Senador Kiko Pangilinan. Sa kaugnay pong balita, nakatakda ring ipatawag na testigo ng prosecution sa susunod na linggo ang ilang dati at kasalukuyang state auditors ng Commission on Audit o COA at isang opisyalis ng Kamara para po yan sa impeachment trial. Yan ay sina dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil, current COA State Auditor Celine May Del Campo, at House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Kabilang pa rin sila sa magbibigay po ng testimonya sa umano'y maling paggasta ng higit 600 million pesos na confidential at intelligence funds na natanggap ng OVP at ng DepEd. Sa ilang pang balita, sinampahan po naman ng ethics complaint si Senador Pia Cayetano kaugnay po ng kanyang umano'y ipinost na spliced video sa impeachment trial. Sa Facebook video po na ibinahagi po ng senadora noong July 24, umano'y pinilalabas na hindi daw nakasagot ng tama si House Prosecutor Shell Jokno sa katanungan tungkol sa bank records ni VP Sara.
umano'y pinalalabas sa video na nagbabakasakali lamang ang prosekusyon at wala naman talaga silang sapat na ebidensya. Ayon sa mga complainant, lumabag daw po si Cayetano sa impeachment rule na bawal magkomento ang Senator Judge kaugnay po sa merito ng kaso. Dapat din daw kasing walang pinapanigan ang mga hukom at iwasan ang mga aksyon na nagpapalabas na sila'y meron umanong bias. Naghayag din po na pagkabahala ang mga prosecutor sa splice video. Maaari ho kasing ito'y makasira sa tiwala nga po ng publiko sa mga institusyon, partikular po sa Senate bilang isang impeachment court. Wala pang tugon si Senador Pia Cayetano sa naturang reklamo sa Ethics Committee. Samantala sa ibang balita, malicious pero delicious. Ganyan po inilarawan ni Senator Ping Lacson ang mga ibubunyag niya sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Taguig. Unang tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na malisyoso ang pag-uugnay ni Cayetano sa kinu-question niyang proyekto sa Taguig sa mga nadiskubring anomalya sa flood control project sa Bulacan. Gayunpaman, handa raw siyang harapin ang gagawing investigasyon. Sagot naman po ni Lacson, malalaman din daw ng publiko ang delicious na bahagi po. Oras na buksan ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa mga proyekto sa Taguig. Dito raw niya idedetalye ang 5 case study na isinumite nila sa Ombudsman. Ayon po kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo, di raw papakialaman ng komite ang inihaing reklamo ni Lacson sa Ombudsman. Sa kabilang banda mga kapatid, ibinunyag din ni Tulfo na ang minority daw ang humaharang sa pag-usad ng control probe at pumalag naman po dyan si Cayetano. I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, kung ganon, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin nyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Yan nga po ang sunurang tinig ni Senators Erwin Tulfo at Alan Peter Cayetano. Sa ilang pang balita, wala umanong konsultasyon sa lokal na pamahalaan para sa itatayong Pacsilica Industrial Hub sa Capas, Tarlac. Nagpadala po lamang daw ng sulat ang pamunuan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA para ho sa mga maapektuhang residente. Bahagi po ng naturang liham daw ang listahan ng mga pamilyang matatamaan. Ang Pacsilica ay plano pong high-tech industrial complex sa Capas, Tarlac para nga daw sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Magtatayo rito ng mineral processing, ng mga planta, research and development centers at semiconductor design and fabrication facilities pati po sa data at AI computing centers. Pero ayon sa LGU ng Capas, wala raw po silang ideya sa itatayong industrial hub at sa magiging epekto nito. Pagliliwanag po ng Capas LGU, hindi sila tutol sa pag-unlad pero humihiling sila ng dialogo mula sa BCDA. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Capas at kami yung pinaka-proximate na community na maapektuhan. Hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures na sinasabi ng BCDA to cushion the environmental impact. Hindi namin alam yun. Yan po ang tinig ni Capas Tarlac Mayor Roselier Rodriguez. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.